Okay, good evening, Aldos, and thank you for this opportunity to introduce our small organization, which is Pinoy Alliance of Canada, Incorporated. So, by the way, I'm Benny Malaso, uh, formerly chairman of the PAC. Now is honorary chairman. Uh, Previously, I'm also a community leader, right? So I came here in Canada 2009 and then keep working for the family and for the community, right? So, Nabanggit niyo yung PAC po kanina, no? Pinoy Alliance of Canada. Incorporated po, Kuya Ben? yeah. Yes po. Paano naman siya nagsimula po? Bigyan niyo kami ng brief history po at paano nabuo itong Pinoy Alliance of Canada Incorporated. Okay, way back 2017, that is month of September, right? We just noticed in our Filipino community here, most of the Filipino community organization or association is based on the province or the barangay where our kababayans belong, right? So we have conceptualized that it is better to have an organization or association that can unify some of those kababayan that not belong to certain organization. So we come up to, okay, let's build this one at Pinoy Alliance of Canada that can cater all our kababayans from different provinces, different areas in the Philippines. Meaning, all are welcome on this group. So we are not binded only in a certain province or barangay. Mm-hmm. So it's like we want to embrace everybody who want to join in this organization. Mm-hmm. So it's very diverse po yung yung ating PAC. It's a very diverse organization. Mm-hmm. Nabanggit niyo yung organization, part po niya nababanggit niyo yung kanilang unity, no? And as a elder po dito sa ating PAC, ano po yung nakita niyo mission po ninyo noon? Nakikita namin nga yung gusto namin na magkaroon ng second home yung mga kababayan natin na hindi siya kabilang doon sa ibang organization. At the same time, nakikita namin yung vision namin dito, yung organization na ito, magkaroon ng impact doon sa iba nating mga kababayan na mas nangangailangan o less fortunate kababayan natin nasa Pilipinas or kahit nandito sa Canada. Kahit sa maliit, na kapag nagsama-sama, nagiging malakas siya, may impact siya, which is yun ang aming nagiging inspiration para magkasama-sama at maiabot yung kahit kaunting tulong doon sa ating mga kababayan na nasa Pilipinas, which is nagsimula yun ng 2018 and over the years, tuloy-tuloy namin ginagawa yun. Mm-hmm. So yung yung pagtulong po natin, basically pagtulong po natin sa needy, yung ating mission, no? At yung long-term vision po natin, ano po yung long-term vision po natin sa PAC po? Ayun nga, ang aming long-term vision dito, maging isang organized charitable institution na may collaboration sa ating community dito sa Winnipeg, right? Na maipapakilala na ang aming layunin or mission dito sa organisasyon na ito mas maging one of the instrument of our Lord God to reach out those, let's say, less fortunate kababayan. Ayun po. Well said po siya. Ang ganda po ng vision po. Lipat po tayo kay Ate Angelica, no? Nabanggit po natin, Ate Angelica, is yung ating mga urgent needs sa Filipino community. Meron tayong mga charitable institutions na itatap later on at pag-uusapan natin ay yung impact, no, sa ating mga kababayan in lahat sa ating mga buong kabansaan ng Filipino. Either walang pinipiling kultura, no, or regionalism. Yung sa pag-i-engage po ng PAC, no, sa community, especially sa Winnipeg, paano po nyo na i-strategize? First is, kami nga ay nakiki-engage kami as a community dito sa Winnipeg. Ang una naming we engage it into the Manitoba Filipino Street Festival.
So, yun. Since 2000, when we started the PAC, so we already joined that. Because it is one way din na we showcase our, what you call this, that customs and traditions. Pinapakitan din namin yun. And also, para ma-introduce din natin dun sa ating mga kabataan na ito yung kultura ng inyong mga magulang o inyong mga ninuno. So, we just want to pass it on to the next generation. So, yung kulturang ito. So, meron kaming mga tinatawag na, let's say, participation, and through that, nagkakaroon kami ng, it's also a source of our funding when we join such, when we do participate on such, events like that. Mm-hmm. Nabanggit nyo kaya yung pass on, no? Parang ang hirap gawin po yun. Mahirap talaga kasi, syempre sa mga kabataan ngayon, especially those that were born here, parang turuan mo silang magsayaw kasi I'm more on the cultural presentation. So teaching them yung mga ganyang sayaw, syempre mahirap yun. But nevertheless, they also appreciate it. Kasi, ganito pala yung mga nakagisnan or yung palaging ginagawa nung, sa culture natin. So basically, yung mga challenges na face, paano naman nila, Well, I overcome? motivated them. Let's say, when I do a presentation, I motivated them that na instead na yung, syempre, sometimes hindi nila gusto yan. So, I just let them enjoy. So, one of the key programs is motivation, no? And part of, para maalaman po nila mga kabataan yung kultura po na kinagisnan ng mga parents po. So, sa PAC po, ano po yung currently right now po, yung projects po natin? Aside from joining sa Manitoba Street Festival po. Yung mga projects namin ay yung let's say Christmas time. Okay, so meron kaming mga charitable institution na sinusuportahan sa Pilipinas. Okay, in our own little way, syempre nagtutulong kami doon. Yun. So sabi ko nga, like what I've said earlier, so meron kaming mga events na sinasalihan because it's also source of our funding, and also sometimes coming from our pocket, yung voluntary namin ipinagkakaloob sa mga nangangailangan sa Pilipinas. Okay po. So after this video po, maraming makakapanood po nito kasi ang ganda po ng hangarin po ng PAC. Paano po mag-engage po yung Winnipeg community or Manitoban community sa inyo po? Para makatulong naman po sa inyong mission, vision. Okay, so let's say sa mga members or sa mga BOD, so pinag-uusapan namin, or let's say meron silang alam na pwede nating pagkalooban ng aming tulong, so we talk about it. And then, ito ba'y karapat-dapat na mabigyan ng ating tulong? Although alam ko namang marami ang mga nangangailangan, okay? Pero sabi ko nga, hindi naman ganun ka, yung funding, hindi ganun karami. But we are trying to give our best to help these people. Kasi, syempre, tayo dito sa Canada, we are very grateful that we're here. So, we're just giving back. Yung gratefulness that what we are having right now. Just, a simple way of giving back to the community. Nabanggit September na po, no? Nabanggit nyo kanina caroling, pwede na mag-carol. Yeah. Baka may mga homeowners naman po dito gustong kumontak sa inyo na gusto nilang i-serenade po ng PAC naman kanilang bahay. Pwede pa rin po ba yun? Oo naman, oo. We're doing that. Of course, we have to inform them first by giving them letters. If we can knock on their door and, do some caroling. At least, yung bang namimiss nila sa Pilipinas, then we're doing it here also. Okay. May start date po tayo sa Karen. Nakaka-excite po yan. Oo naman. Pwede By ma-share? naka-schedule, by appointment. We're gonna do it a little bit early before the weather is Oo, habang maganda yung weather po ngayon. Gusto mo sa inyo. Walang problema po. Text na lang po ako. Oo naman. Can I add? Sige po. Okay na. Okay na, pakinig ba? So, yun lang aming isang doon sa question mo ng engagement. So, this one is really great opportunity for us to introduce PAC Incorporated to our our kababayan here in Winnipeg, that PAC is one
of the instrument to reach out our kababayan in back home or even here. So, yung aming gusto naming ma-present, maipakilala pa widely ang aming samahan. Hindi lang dito sa Winnipeg, kahit sa ibang lugar. Sa technology ngayon, pwede naman nilang malaman na mayroong isang PAC o small organization na eto, nagsasacrifice yung mga member at mga board para magkaroon siya ng isang malakas na pwersa may padala sa Pilipinas. Yung isang engagement namin. Yun nga, kaya itong opportunity ng magnak ito, sabi ko, magandang pagkakataon to na maibigay at may pakilala pa yung mission ng PAC. Speaking of support, no, on top for charitable donations, ano po yung binibigay po natin sa needy sa atin sa mga kababayan sa Pilipinas po? In terms of food, clothing, ano po yung... Monetary, yeah. We're doing that also. Kasi, syempre, mas alam nila kung ano yung pangangailangan. So, monetary, we do that. So, the next question would be, of course, meron tayong funds, no, nag-gather dito sa Manitoba. May partners po tayo sa NGO sa Philippines po? Wala. Wala. Okay. So, coming soon. At least maganda po yun. Okay po. Thank you. Si Ate Shirley naman po tayo dito sa support and partnership. Taas mo yung mic. Hello. Yung partnership and collaborations naman po dito sa PAC sa Manitoba, no? Ano po yung tinitingnan po natin? Locally, globally, yung organizations po, te? Dahil bago nga lang itong organization na to, we're looking muna sa locally. And dahil nga bago nga siya, kailangan namin makilala muna dito muna sa Winnipeg or Manitoba. We're looking forward na makilala ng buong Canada, na Filipino community ng Canada. So, kaya nagbibigay kami ng maraming salamat sa iyo, Aldous, at maybe this one is a way para makilala at malaman ng mga taga-ibang province ng Canada na meron tayong PAC, Pinoy Alliance of Canada. Yeah. So yung expansion natin, anong na-foresee po natin? Gano'n siya kabilis? May timeline pa po tayo para ma-impact po natin agad-agad yung ating mga kababayan sa Pilipinas? Gano ba? Mga 2 to 3 years. One step at a time. Yeah. Yung kayo may BOD, of course, marami tayong community leaders rin dito, maraming nagvo-volunteer. Paano po yung acceptance po natin sa kanila, yung support? Open po kayo sa... Open. Very open. Very open for members na gustong sumama or sumali dito sa organization na to. We don't look on kung saan sila galing na province. This is open to everyone na from the Philippines. Even mga ibang lahi pero Filipino ang kanilang puso, we are accepting them. Na talagang willing na tumulong sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa mga kababayan natin na mga bagong dating. Yun, we're looking forward to do also some activities with the newcomers as well. Yeah, maganda yan po. Kasi yung new immigrants, new home, new family, ang hirap mag-adjust. Maganda po yun. Yeah. So, yung ating vision, no, tumulong sa needy, is it a short-term or long-term goal po to? Ano pong nakikita po We're natin? looking for a long-term goal. Kasi napakaganda po talaga ng programa. Kaya po kami ng mga magkakaibigan, mga nahikayat namin sila dahil napakaganda po talaga ng vision ng PAC. Yeah, po, pati nga ako na-inganyo. On top sa caroling, excited po ako sa caroling. On top sa caroling po, ano yung next level po natin for more fundraising po? Ano po yung natin? May mga nakaline up po si President ng mga fundraising event. Coming soon, this coming Saturday, we're going to have a garage sale dito sa Filipino Seniors Group Hall. Dito sa ang address natin ay... Tour also. Ang address natin sa Filipino? 49 Euclid Avenue. Doon magkakaroon po ng
makakapunta po kayo doon, bisitahin nyo kami. Meron po kaming table doon at magbebenta kami ng mga gamit na maybe kailangan nyo, lalo na kayo mga bagong dating. Meron mga gamit doon na makikita nyo at very useful. Pwede kayong bumili sa murang-murang halaga. At anything na malilikom na pera ay makakarating sa mga kababayan natin sa Pilipinas. And the second event coming soon again Ay yung ating bus tour. We're gonna have a bus tour, yung Sandhill Casino bus tour. So, yung process din nun. So, syempre, maitulong din natin kasi malapit ng Pasko. So, magbibigay tayo ng ating mga donations sa ating kababayan back home. Okay, and then we also have, what else do we have? Dancing, a master class in the future. Yeah, we're doing that. So since part of the boards are all dancers, Zumba instructors, and retro fitness instructors, so we might as well use our talents. Yeah. So we will be doing that. Yeah, abangan nyo lang. Ayun, maraming So and we will be having more activities to raise funds for our organization. Nakaka-excite po yan. Nabanggit nyo kanina yung immigration, no? Yung tutulong sa mga bagong dating. Ano po yung ating programs po dyan? Of course, kasi marami nanonood sa atin dito eh. Ano yung programs po nakikita ng PAC po para makatulong sa ating mga bagong dating? Nakikita ko dito is yung mga bagong dating ngayon dito. Nakikita ko yung mga post sa iba't ibang group page. Nangangailangan sila ng kanilang mga bagong gamit, mga ganon. Pwede namin silang tulungan, maybe used or maybe new, sa abot po ng makakaya ng PAC. Maiabot kami sa inyo kahit papaano. O pwede po kaming humingi ng tulong sa ating mga ka-member. Maaaring meron silang mga gamit na kailangan nyo at meron din mga sometimes monetary maybe. Yun po, yung mga ganung paraan, makakatulong po yung PAC sa mga new immigrants. Ayun po. So, meron tayo mga new immigrants, meron tayo mga homes sa mga needy. How about yung programs naman sa seniors, mga single mothers? Ano po, may program din po siya. Parang di pa natin napag-usapan yun, mga single mothers. Hayaan natin yun. Binigyan mo kami ng idea. Kasi napakagandang idea. Ang dami yan. Yeah. Tsaka yung mga bagong dating. So let's say wala naman silang family dito. So PAC is open for them. Ayun. Yeah. Very So good they can point. have a second family with us. Napakaganda po. Tumatay yung balahibo ko sa ganda ng projects po natin. Sige si ate. Yeah, no, actually, kaya rin ako nag-join sa PAC. From when we came here in Canada in 1994, we have San Pablo Nian Association, which is in Laguna. And we have a big group already. And then after maybe a couple of years, 4 years, nawala na yung yung association. So, tinatawagan ko yung mga taga Laguna, taga San Pablo. Nasa taga San Pablo po ako at nag-join ako dito sa PAC kasi maganda po yung adhikain namin and also yung vision and to help out people. So, you are most welcome to join us po. Para kayo po ay magkaroon ng isang grupo na maganda po ang aming adhikain at the same time ay makatulong tayo sa kapwa natin. Ayun. Thank you po. Very well said po. And idagdag ko din si ate. Ayan. Ayan po. So, meron tayo kanina nabanggit natin to look into future is yung seniors, single mothers. Of course, meron sa mga ibang ating kababayan na dumadana sa mental health, emotional imbalance. May program din po tayo yan tinitignan po. Actually, hindi pa namin yan napag-uusapan. So parang ang dami mong gustong i-ano sa amin ha. Ideas ha. Maganda rin yun actually. So maybe in the future we gonna talk about that. So the next interview mo sa amin, siguro baka meron na. May data na meron na tayo. meron na kaming info about that. At maganda yung idea na yun. Oo, magaganda. Yeah. Ng mga partners doon kasi kailangan natin ng mga skills. In the future.
i-add ko lang doon sa program na iniisip namin. In God's will, na pagkaloob sa amin, isa sa aming tinitingnan na in the future, makahanap kami ng isang karapat-dapat na bata in the Philippines na maging, sabihin namin, maging scholar namin ng PAC through not only for the members, that other people that willing to help through PAC na maidalo yung biyaya doon sa bata na yon. Isa sa aming mga tinitingnan yon na maging project namin. Very positive kami dito sa aming asosasyon na ito dahil I know nung going back to the creation of this PAC, going back to the creation of PAC, 1 week before na nagpaplano kami, I pray during my Holy Mass that I ask our Lord God that please give me a sign if we gonna go for this. And then one thing that come to my head, if you have 7 people, you can go. And then when we started the meeting, the first meeting, we are exactly 7. So that's a good sign. So I told myself, this group is not only in the will of our group. I do believe and I have trust in faith that this is a will of our Lord God also. Right? Speaking of will, of course, baka another suggestion na naman po. Of course, may mga members din tayo, different organization, different talents, different skills. Yung training and development po, tinitingnan rin po natin po, Boyan. Ay sa yung magiging member? On top dun sa may mga programs tayong involved, maraming sub na yan po later on eh. So yung magha-handle po niyan, magkakaroon pa siya tayo ng training and development? Siguro. Kasi, siguro, malamang. Kasi yun ngang three T's na yan na pinagsama-sami namin, talent, time, and treasure, right? So, magiging isa yan doon, magiging factor na later on. So, itong mga talented na, itong mga member namang board of directors, lalo na si chairman. So, isa yan sa mga magandang suggestion na aming mga titingnan namin in the future. Kailangan ko tanungin itong part na to. It requires funding. Ano po, ate? Kapag may involves na funding, of course, we need some transparency. Oh, yeah. Paano po natin siya i-ensure yung ating balance, check and balance po natin? So, pagka every time we had a meeting, we always present a financial statement. So, nakikita doon, of course, we have to be transparent. Yan ang pinaka-importante transparency. Para tumagal ang isang organisasyon, it should be like now. Kasi after this interview, we're gonna have a short meeting. So, nakagawa na agad ako ng financial statement. Because we made it a point that every time we had a meeting, there should always be, show the financial statement. Para we know ano na ba yung standing ng ating financial statement. Pwede mo sabihin yung... ano yun? I-add lang natin, Kasi ngayon, isa namin na tinitingnan na gusto na namin magkaroon ng bank account, right? And then through that, all the funding that gonna come, gonna deposit to the bank, and then there is a kind of a paper trail there, and then the treasurer, we have a treasurer, so he gonna put a report every time we have a kind of project. There is always a financial report. Napag-usapan natin transparency, of course, may project tayo. Okay na po yung financials. Madali lang yan. Paano natin i-measure yung effectiveness ng PAC down the road po? Yung key performance indicators natin. Meron na po tayong Wala pa. Pero I would say na it's true with the board of directors. The sincerity of, tsaka yung willingness, cooperation,
Yun ang pinaka-importante. Yung passion mo na tumulong sa iyong kapwa, yun ang importante. You should have a big heart. A big heart. An open hand. Yun ang pinaka-importante. My last 3 questions po. Nabanggit niyo po yung big heart, open hand. What is the most rewarding sa ginagawa niyo po ngayon? Yung napapasaya mo sila. Yun, di ba? Pag masaya sila, masaya ka rin eh. And sa ginagawa namin to, we don't need anything in return. Any reward. Yung basta masaya sila, masaya na rin kami. Yun lang yun. Sige, Kevin. Oo, di ba? Yung sabihin sa atin. Idagdag ko lang, ito yung aming isang board, si Lynn Marqueses. Maybe yan. Most rewarding daw. Ano ba yung... Most rewarding na ginagawa. Hi, I'm Nympha. Yep, I'm part of, and I'm happy to be a part of this PAC. Just like what Angelica here, our chairman, said, that it's really or I guess it was you who asked that what was rewarding. It's really very rewarding because speaking for myself, I had the chance to go back to the Philippines twice already, and we went to what's that? An orphanage or a home for the aged. And you would see how happy these people are when we went there, and then we gave a little something, just a little support, a little help for them. And then they were so very happy. And it really makes our heart go, Nakakaantig na puso, ano? Yes, very, very. Iiyak ka. Nakakaantig talaga ng puso. Talagang matutuwa ka naman talaga. Kaya sabi mo, even just small little things that we did, kahit yung maliit na bagay, kayang-kaya namin magsakripisyo to do para to raise a fund to help these people. Ako for sure, after this video po, marami mag-reach out sa inyo, mag-donate, no? Either by monetary or by their time, of course, dito sa ating ginagawa pong pagtulong sa kababayan. Looking ahead, ate, what is your top priority, no, dito sa organization to continue your service? Kailangan magkaroon kami ng maraming activities at para magkaroon kami ng sources ng funds. Yun. So, siguro madadalas ang meeting namin para pag-usapan at least in a year, magkaroon kami ng 2 or 3 activities. Yun ang aming pag-uusapan. Kasi this year, we will be having the garage sale. We just did the Manitoba Filipino Street Festival. So the garage sale, we have the bus tour, and then the master class, caroling and master class. So I think that's already 5 activities in a year. So if it's not 5, could be more for next year, hopefully. Hopefully. So we will be thinking of another activities for that one. Last 2 questions po. May target amount po ba tayong kailangan i-reach before tayo i-engage po natin yung tulong natin sa ating mga Filipino? Yung mga previous year namin, wala naman. Kung kailan lang kami magkaroon ng konting pondo, and then saka namin ibibigay. Pero may mga time kasi, may dumadating sa amin na humihingi ng tulong, wala naman kami sapat na pondo. So, i-open namin yon sa mga member at sa iba pa namin mga kakilala. Kung ano yung makolekta, yun ang binipadala namin. Yung mga calamity kasi, hindi mo naman kung kailan dadating. So, may mga pinutukan ng bulkan doon sa Taal. So, nangangailangan yun. So, open namin yun. At awa naman ng Diyos, may mga dumadating, and then yun, sineshare namin yun doon sa kanila. Mga potentials natin, no, dito sa Winnipeg, lahat po ng mga usually Filipino dito, ang buong Manitoba is napakabait. Paano po kayo marireach po, phone number, Facebook, social media, para po magbigay ng suporta? So we are on Facebook. Pinoy Alliance of Canada is on Facebook. You can reach us on Facebook. And itong aking mga kasamang mga Zumba instructors, napaka-popular. So they are also on Facebook. Okay, and then I can give you our contact numbers. Yes, yeah. bigay po natin yung So ating do I contact have to give now? Yes po, Tess. Tapos Okay. mami, ilalagay ko rin sa description line. Okay, sige. So you can reach me, Angelica. My name is Angelica. My number is 204-951-7104. Maraming salamat, Aldo, dito sa opportunity na ito na makilala ang Pinoy Alliance of Canada. Maging
inaanyayahan po namin kayo ng mga kababayan namin na nandito sa Canada, not only in Winnipeg, na maging bahagi po ng aming organisasyon. Ito po ay napakagandang adhikain na makatulong sa ating mga kababayan, not only here in Canada, not only in the Philippines, maybe around the world, ma-reach ng PAC ang ganitong pagkakataon. Salamat po ng marami. Ayun po, si Ate Mel, yung ating host. Maraming salamat sa pag-host po ng... Maraming salamat din po sa pagkakataon na although sa pagbibigay ng time dito sa aming makilalang PAC. And as I mentioned nga po, ini-invite ko po ang ating mga kababayan dito sa Winnipeg o sa Manitoba. Kung gusto niyo po mag-reach out, ako po si Imelda Casimiro. And kung gusto niyo po maging membro, magkaroon po ng magandang kabuluhan yung ating yung magandang time nyo. Meron kayong time na i-share with us. And like us po, wala kami before na nawala yung San Pabloan Association. Now, nandito po ako sa PAC and napakasarap po ng feeling na ito po yung vision na makatulong sa kapwa natin sa Pilipinas at dito man po sa Canada, sa Winnipeg. Kaya ulit po, kung gusto niyo pong contact us po sa magagandang mga between. And lastly po, si Ate Nympha. Yeah, Nympha here. Nasa Facebook din po ako, Nympha Marqueses. And my number is 431-334-9690. Same thing. Maraming salamat po. And by the way, hindi lang po pera ang kailangan namin. Your time, your talent, and your treasure. Thank you so much po.